Gumawa ako dati ng bisikletang pinapagana ng hangin bilang proyekto para subukan ang praktikalidad ng ganitong sasakyan. Gumagana ito sa pamamagitan ng pag-convert ng compressed air sa pabilog na galaw gamit ang isang pneumatic cylinder at itong makina na may crank setup. Pagkatapos, pinapaikot nito ang kadena papunta sa likurang gulong para itulak ako pasulong. Gumana naman ito, pero nagkaroon ng ilang problema. Sa simula, ang pangunahing crank axle ay may 8mm shoulder bolt at ang disenyo ay kailangan ng M6 na may sinulid sa ilalim ng bigat na hindi tumagaw kahit kalahati ng nakatalagang presyon ng silindro. Pinalitan ko ito ng 10mm shoulder bolt kaya hindi na ang bahaging may sinulid ang nasa ilalim ng karga. Ibig sabihin na doble ang diameter ng pinakamanipis na bahagi kaya kayanan nitong makayanan ang buong puwersa ng cylinder sa 100 PSI ng presyon. Para sa pinakamataas na kahusayan, dapat ma-optimize ang timing ng babala para magpantay ang presyon sa silindro at hangin pagbukas ng exhaust valves. Dahil ang anumang sobrang presyon na lumalabas sa exhaust ay nasasayang na enerhiya na sana'y magagamit pa para itulak ang bisikleta na mas malayo. Para magawa ito, kailangan kong ayusin ang timing ng balbula based sa input na presyon o kontrolin ang input na presyon at gawing fixed ang timing. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, napagdesisyonan kong piliin ang pangalawang opsyon dahil mukhang mahirap sukatin ang input na presyon habang umaandar ang bisikleta. Gumawa ako ng cam at switch system sa crank para sabihin sa electronics kung kailan babuksan ang mga balbula at na-optimize ito para tumakbo sa mga 35 hanggang 40 PSI. Kaya tingnan natin kung gaano kalayo talaga ang mararating ng bagay na ito. Kaya ang air tank ko ay nasa 100 PSI at na-regulate ito pababa sa 40 PSI para sa silindro. Dapat bigyan ako nito ng exhaust pressure na humigit kumulang 15 PSI, na halos kasing lapit sa atmospheric pressure hanggat maaari. Umaasa akong maganda ang kalalabasan ng range test na ito. Mag-iwan kayo ng komento sa comment section sa ibaba kung gaano kalayo sa tingin ninyo ang mararating ng bisikletang ito. Hindi ko iniisip na masyadong malayo ang mararating nito, pero kaya nga ako nandito para subukan ito. Sige, simulan na natin. Walang pagpadyak. Maganda ang simula natin. Habang tinitis ko kung gaano kalayo ang mararating ng bisikleta at hinuhulaan mo ang distansya, tingnan natin ang ilang tantiyadong numero. Ang tangke sa likod ng bisikleta ay may kapasidad ng 24 na litro at pinuno ito hanggang 100 PSI gauge pressure. Ibig sabihin ng gauge pressure ay ang sinusukat na presyon ay gumagamit ng atmospheric pressure bilang reference point. Sa 100 PSI gauge pressure, may halos 6.8 atmospheres ng hangin na pwedeng ilabas mula sa tangke. Ibig sabihin, ang tangke ay nag-iimbak ng 6.8 na beses ng dami nito sa atmospheric pressure o 163.2 litro ng hangin sa presyong atmosfera. Sa bawat pagkakataon na makumpleto ng piston ang isang buong cycle, humigit kumulang 0.4 na litro ang napupuno ng hangin. Ngayon, ang mahalagang bahagi na dapat tandaan dito ay ang exhaust pressure. Kung ang hangin sa exhaust ay nasa isang atmosphere ng pressure, bawat cycle ay gagamit ng 0.4 na liters mula sa kabuuan. 163.2 litro na nagbibigay ng kabuuang 408 cycle. Kung ang exhaust pressure ay 2 atmospheres, dobleng hangin ang magagamit bawat cycle, kaya kalahati ang saklaw. Dapat ding isalang-alang ang pinakamababang presyo ng bisikleta dahil kailangan pa rin ng sapat na puwersa para ako'y matulak. Hindi ko pa natetest ang pinakamababang presyo sa patag na daan gamit ang bagong sprocket ratio, pero itagda natin sa minimum na 1.5 atmospheres. Kapag ibinawas natin ito mula sa tinatayang dami, makakakuha tayo ng kabuuang 100 at 27.2 litro ng hangin sa presyong atmosfera na maaring ilabas sa tambucho. Kung hahatiin sa 0.4, lalabas na cycle ay mga 318. Ngayon, bawat ikot ng piston ay nagpapagalaw sa bisikleta ng kabuuang distansya na 2.15 metro. Kaya, ang tinatayang saklaw ay maaring kalkulahin bilang 684 na metro. Siguradong naubos na ang buong tangke. Mga 18 PSI.
Sinukat ko ang layo sa pamamagitan ng pagbibilang ng piston cycles sa footage at pagmultiply sa distansyang tinakbo bawat cycle. Nagbigay ito ng kabuuang layo na 640.7 metro, na mas maikli kaysa sa tinatayang 684 na metro. Hindi rin ako pinapagana ang bisikleta sa buong pagsubok dahil hinahayaan ko muna itong umusad bago bumalik. Nananggahulugang ang silindro ay nakatapos lamang ng kabuuang 263 mga cycle na pinapagana o 565.5 metro. Ipinapahiwatig nito na ang presyo ng tambutso ay kaunti lang mas mataas sa atmospheric pressure o mas malaki ng bahagya ang pinalawak na volume ng silindro kaysa sa tinantiyak ko dahil hindi ko ito eksaktong masukat. Sa kahit anong paraan, ang bisikleta ay nakabiyahe ng 640 metro na malamang ay kasing baga ng lakad ng tao. Tingnan natin kung bibilis pa ito. Tama, may 100 PSI sa tangke, pero binuksan ko ng todo ang regulator, kaya 100 PSI ang diretsong papasok sa silindro. Di ako sigurado sa bilis nito, pero sana malakas ang torque sa likurang gulong. Sinabi kong hindi ko alam kung gaano ito kabilis dahil may limitasyon sa daloy ng hangin papasok at palabas ng silindro. Medyo maliit ang aktual na mga pasukan at labasan ng hangin sa silindro. Pero kung makakakuha ako ng maraming torque papunta sa likurang gulong, dapat ay mapapabilis ako nito ng husto. Sige, unang try sa 100 PSI. Sana hindi ito masira. Ayan, ayos na. Malakas yan. Maririnig mo talaga kung gaano kataas ang presyon ng tambutso niyan. Oh, mataas talaga ang presyo ng tambutso kapag pinaputakbo mo ito sa presyon na ito. Iniisip ko kung gaano kalaki ang ibinaba ng pressure mula lang sa isang takbo na yon. 80 PSI na lang ang pressure. Gawin natin ulit yun. Nasa 80 PSI na lang ayon. Ang dami kong nawalang pressure sa isang takbo lang. Nawala na naman ako nito. Matapos makita ang test sa mas mataas na pressure, siguro excited ka nang makita akong subukan ang scuba tank para tumagal ang output. Pero magbigay muna tayo ng prediksyon. Sa 100 PSI supply pressure, bawat cycle ay gumagamit ng halos 1 litro ng hangin sa atmospheric pressure. Nahanap ako online at ang pinakamalaking scuba tank na nakita ko ay 20 litro. Kaya nitong mapuno hanggang 230 bar o 220 beses ng atmospheric pressure. Ito ay nagbibigay ng kabuang 4,500 at 40 litro ng hangin sa atmospheric pressure. Kung hahatiin sa hangin na kailangan kada cycle at imamultiply sa distansyang tatakbo, makukuha ang saklaw na 7.5 kilometro o 5.6 na milya. Maganda ito sa unang tingin, di ba? Pero hindi pa ito ang buong kwento. Ang 20 litrong tangke na rated sa 230 bar ay mabigat din, kasi ang walang laman na tangke ay 23 kilo na agad. Bukod pa rito, ang hangin sa loob na nasa ganung pressure ay may bigat na 5.5 kilo. Kaya ang total na bigat ay 2.8.5 kilo. Oh, hindi naman talaga ako nagmamadaling bumili ng isa. Oh, mas masaya talaga kapag mataas ang pressure. Pero tulad ng kahit anong sasakyan, kapag mas malakas ang power na nilalabas mo, mas kaunti ang layo na mararating mo. Oh. Bago ko tapusin ang video, gusto ko lang ikumpara saglit ang air-power na bisikleta at ang sarili kong gawang electric bike. Ang e-tank sa likod ng air-powered na bisikletang ito ay may bigat na 10.6 na kilo at nabibigay sa akin ng saklaw na 640 metro. Ang battery pack, isang maliit na itim na kahon sa electric bike ko, ay mahigit 3 kilo ang bigat at nabibigay ng saklaw
habang nabibisikleta ako ng 10 milya kada oras. May saklaw akong 38 milya, halos 100 beses mas malayo kaysa e-powered na bisikletang ito, pero 1 katlo lang ang bigat. Kung may battery pack, akong kasing bigat ng e-tank ng bisikletang ito. Theoretical na aabot ako ng 120 milya sa 10 milya kada oras. Kaya hindi pa mababalita ng e-tank na ito ang elektrikong baterya ngayon. Kapag inihambing ko ang battery pack sa pinakamalaking scuba tank na nahanap ko, 10 beses mas mabigat ang scuba tank pero halos ikapito lang ng layo ng baterya ang naibibigay nito. Sa palagay ko, malapit nang mapalitan ng mga sasakyang pinapagana ng hangin ang lahat ng iba pa nating sasakyan. Salamat sa panonood. Sana nabigyan ko kayo ng kaalaman sa kung paano lumalampas sa batas ng pisika ang mga sasakyang pinapagana ng hangin upang maging kapaki-pakinabang. Pero sana ay naliw kayo rito. Kung nagustuhan ninyo ang video, pakibigyan ng thumbs up. Kung bago ka sa aking channel at gusto mo pang makakita ng mga proyekto at eksperimento na tulad nito, pakiclick ang subscribe sa ibaba. Maraming salamat sa lahat ng aking mga patrons sa pagsuporta sa aking trabaho at sa pagtulong na maging posible ang mga ganitong proyekto. Kita-kits tayo sa susunod na video. Hindi ko pa napag-uusapan ang performance ng electric bike, kaya alam ko na kung alin ang gagamitin ko ngayon.